kababayan, mayroong hindi magandang hindi magandang balita patungkol dito sa ating paparating na midterm election ngayong May 2025 mga kababayan, no? Nagkaroon na talaga ng pagkilos itong mga sindikato sa administrasyong sa gobyernong Marcos mga kababayan, no? At talagang sila porsigido silang maipanalo ang kanilang alyansa sa darating na eleksyon. Preparasyon talaga ito upang tuluyan nilang mademolish ang mga Duterte at hindi na makakarating sa 2028 national election, sa presidential election. Ito ang masaklap at pakapala na lang ng mukha mga kababayan. Ito ang una, no? Yung isiniwalat ni Attorney Respicio patungkol doon sa sistema ng counting machine ng Comelec na pwedeng dayain, maaari nga dayain, di ba? At ang pangalawa, talagang nagsimula na ng pangdadaya si George Garcia, mga kababayan. Yung ginawa niya sa boto ng ating mga kababayan, mga OFW, di ba? Ang reklamo ng mga OFW, ang kanilang ibinuboto, ang lumabas sa resibo ay ibang pangalan. Hindi yung kandidato na kanilang binoboto. Ang lumabas sa kanilang resibo ay mga pangalan ng alyansa. Ito ngayon mga kababayan, pangalawa itong advance seeding ng baluta sa bayan ng Plaridel, Misamis Occidental. Hindi ito pwede sa baliwalain ng ating kaya lang ang problema, anong ahensya ang dito? Parang itong gobyernong Marcos, sabi nga ni Senadora Amy Marcos, no? Nagsama-sama na ang mga ahensya ng gobyerno upang mapagkaisahan ang mga Duterte. Sama-sama mga kababayan. Ibig sabihin, sa madaling salita, talagang galawang sindikato talaga, galawang notorious nga sindikato itong administrasyong Marcos. Ang kanila talagang layunin, ang kanilang political motivation nga i-destroy ang mga Duterte at hindi na makabalik talaga at hindi na makakarating sa 2028 presidential election. Ito ang kinakatakot ngayon mga kababayan ng mga sindikato sa administrasyong Marcos, lalong-lalo na yung mga mambabatas diyan sa Quadcom, no, sa Congress at saka yung sa iilan diyan sa Senado. Nakikita naman natin noong investigasyon ni Amy Marcos sa patungkol doon sa pag-kidnap kay PRRD. Di ba? Maliwanag pero wala pang nakasuhan. Dapat yan nakakasuhan na yung mga yan, no? Saka itong advance seeding mga kaibigan, hindi talaga to dapat baliwalang bahala. Kasi no? Namimigay ng ayuda doon daw sa bahay ng mga aktibong mga government official. Ayuda pinapayagan ni George Garcia nga ilang araw na lang ang eleksyon nga nagmumudmud pa ng ayuda itong mga politikong ito. Ito ay isang maliwanag na vote buying. Itong si George Garcia, itong sa Comelec, bakit mo pinapayagan ang mga politikong itong mangmumudmud ng ayuda? Hindi naman ganun kaugok ang mga Pilipino, ang taong bayan. Ay hindi maintindihan, ito ay isang malinaw nga vote buying. No, itong ginagawa, itong advance seeding ng mga baluta. Huwag mong sabihin, George Garcia, nga hindi mo alam sino bang may control sa mga balutang ito. Di ba ang Comelec? Oh. Bakit ito lumalabas dyan sa mga incumbent government official? No? Ang pamimigay ng ayuda, tag-1,000, hindi doon sa kung saan doon lang ginagawa sa mga bahay ng mga active na government official ng mga ngayon, electoral kandidato ngayon sa eleksyong ito.
sa midterm election. Ito isang malinaw nga vote buying at saka pinipilit ang mga botante nga isulat ang anong gustong kandidato ang isulat kasi pag mali, pag hindi magustuhan daw, ipinapaulit, no? At saka pagka hindi tama yung pagka-seed, pinapaulit talagang itong advance seeding nito ng mga baluta. Ito na mga kababayan, ito na yung mga lalabas sa eleksyon, no? Ito isang malawakang pandaraya, Marcos nga talaga. Sa panahong Marcos Sr., issue na tong panahon sa eleksyon. Ito ngayon ginagawa na naman ni Junior. Kaya ito isang kaya nga ito ang masasabi natin, itong administrasyong itong ginagawa ngayon ng administrasyon ay ito ay isang gawain, isang galawan ng isang notorious na sindikato na kumikilos sa loob ng gobyerno. Di ba? Yung mga pundo ng gobyerno na manipula na. Ito ngayon sa eleksyon, ito talaga ang nila upang maano talaga na si Sara Duterte. No? Masira talaga nila mga kaibigan. Takot na takot talaga sila sa mga Duterte kung makakabalik sa pwesto. Una-una ang mga oligarko tatamaan dito. Pangalawa, itong mga kurap nga mga congressman, itong mga kurap nga mga politiko, pag isang Duterte ang makaupo, hindi na yan talaga sila mga pangungurakot. Siguro, makalusot man yung pangungurakot nila, pero hindi ganun katalamak ngayon nga lahat ng ahensya ng gobyerno ay kinakamkam ng pundo at hindi pinapaliwanag sa taong bayan kung saan napunta ang pundo ng taong bayan, ang mga tax ng taong bayan. Pakinggan natin mga kaibigan itong reklamo ng mga residente sa mga Plaridel, Misamis Occidental. Matapos na maibalita sa SMNI News ang umano'y pahirapang pag-access sa healthcare program ng gobyerno, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental na isumbong ang tila hindi tamang pamamahagi ng ayuda sa kanilang lugar. Ito ang kinumpirma ng dating mababatas sa unang distrito ng Misamis Occidental at ngayon mayoral candidate na si Engineer Diego T. sa naging panayam ng SMNI News. Anya, ang iba sa kanila ay natatakot lumantad pero handaan niya silang magbigay ng sinumpaang salaysay patungkol sa kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga komunidad, lalo na ngayong nalalapit na ang halalan. Although they are afraid to speak in front of the camera, takot silang baka balikan, no? Kaya kung pwede daw ako lang magsalita in their behalf, tapos willing nga sila mag-issue ng affidavit kung kinakailangan. Meron silang binigay sa akin ng mga videos dun sa actual na nangyayari. So isa-isa nilang dinitalye. They told me the details of how the procedure sa pagbigay ng ayuda, and then yung pag-shading, yung ginagawa nilang perfect shading daw. Isa sa mga nakasama sa sinasabing shading ay si Aling Gloria. Hindi niya tunay na pangalan. Sa panayam ng SMNI News, inilahad niya kung paano nangyayari ang shading sa kanilang lugar kapalit ang 1,000 pisong ayuda. Sa shading, sir, tagaan mi nila og kanang sampul balot, tapos kinahanglan nga adto sa lamisa. Then dili pwede nga kanang ballpen lay gamiton, kundi katug yung marker. Then kung imo pong sayupon sa ilang gikinahanglan nga katong ipasunod jud nila sa baluta, pautruhon ka. Then kung imo apod nga ilapas, pautruhon sad ka. Pero man ginabang mo man. Ayan, di ba? Pagkamali, ang pagkasid ng baluta, pinapaulit daw. Pagka lumampas sa guhit, uulitin din. Ibig sabihin, itong pagsisid ng mga baluta ito na yung baluta na ipapasok doon sa mga masin, mga kababayan, no? Ito na yung baluta, counted na to, pundo na to ng mga sindikato
para sa midterm election. Ilang araw pa lang, di ba? Mayroon na sila, kaya nga nung mga unang vlog ko sinasabi ko, baka ngayon pa lang ready-made na yung resulta ng eleksyon. No? O, di ba? Ano na sila mga kaibigan, sa OFW, wala silang score doon. Maka-score man sila siguro, di sila makakuha ng 10% sa OFW. Sulit ang OFW, mga DDE supporter. Ang mga OFW, nagmahal kay PRRD. Alam niyo kung bakit? Panahon ni PRRD, walang OFW nga naargabyado. Kahit saang panig ng mundo, kumikilo si PRRD, pinoprotektahan niya ang mga OFW. Di ba? Lahat ng pamamaraan, ginagawa niya. Ilang OFW ang nakukulong noon. Ilang OFW ang nakalinya ng bitay. Pero may nabitay ba panahon ni PRRD? Wala. Ipinaglalaban talaga ni PRRD. Minsan talaga, nilalaban pa niya ng bartiran eh. No? Nilalaban pa niya ng takutan eh. Di ba? Naalala natin yung sa Dubai. Nga, nagbanta siya nga i-pull out lahat ng OFW doon sa Dubai. O sa Kuwait ba yun? O Dubai? Hindi ako nagkamali. No? Di ba? Noong si Biloso, di ba? Yung napag-anuhan siya ng bagahe, nga hindi niya alam kung ano ang laman. Pinadala lang sa kanya. Di ba? Yung droga pala ang laman. Oh. Bitay ang sentensya sa kanya. Ano yun ni PRRD. Nailalaban, nailigtas ni PRRD. Pero ngayon sa administrasyong ito, hindi ramdam na mga OFW nga protektahan sila ng gobyerno. Kasi si PRRD pa nga lang, ang former president na may nagawang maganda sa bayan. Oh, di ba? Anong ginawa ng administrasyon? Anong ginawa ng mga sindikato? Tulong-tulong. Sabi nga ni Amy Marcos, lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulungan upang ma-surrender, makidnap si PRRD at ma-surrender doon sa ICC. Paano pa kaya ang mga ordinaryong mga OFW? Di ba? Oh. Di ba may nabitay na nga? Ano ang sabi ng presidente? Deserve daw sa kanya. Oh, di ba? Panahon ni PRRD, iiyak si PRRD pag may OFW tayong mapahirapan, maparusahan sa ibang bansa. Ang gusto ni PRRD, kasi ang Pilipino, dito lilitisin sa sariling bansa. Kaya lang, pag OFW, doon ka sa, kung mayroon ka magawang kasalanan doon sa bansa nila, siyempre doon ka lilitisin. Pero ang ginawa ni PRRD bilang isang presidente, talagang ginagawa na lahat ng paraan upang maiuwi sa bansa ang Pilipino, ang ating kababayan. Maiuwing buo, maiuwing buhay sa Pilipinas. Oh. Diba? Patuloy tayo mga kababayan. Kinsa ang appeal ng shading, kinsa nilang ginapapil. Ang sa orange lang yun tanan, sir, kaning sa asinso lang yun. Nganong magpa-shading man sila? Kay ug makadawat ka o makashading ka, sir, mo tuntuan nga makadawat ka og 1K. Kasabay nito, ipinakita din ng mga informant ang ilang video na nakuha sa sinasabi nilang shading. Ang nasabing advance shading ng mga balota ay Ito mga kaibigan, sinamantala ng mga sindikato ang kahirapan ng ating mga kababayan. Sa halagang 1,000 piso, napilitan ang ating mga kababayan dyan sa Plaridel, Misamis Occidental nga sundin ang kagustuhan ng mga sindikato. Sinisid nila ang mga politiko nga magagamit, yung mga senador o congressman nga magagamit ng mga sindikato, mga membro, kalinya ng sindikato upang magagamit nila at makatulong sa pag-impeach kay BP Sara. Yun talaga mga kaibigan, ang target itong administrasyong Marcos, ang target ng mga sindikato sa gobyernong Marcos, aalisin talaga ang mga Duterte
sa gobyerno kasi balakid yan sa kanilang mga sariling mga kababayan, mga sariling ambisyon. No? Kasi harang ang mga Duterte sa kanilang sariling ambisyon. Maalala natin mga kababayan, sa panahon ni PRRD, pinoprotektahan niya ang pira ng taong bayan. Itinatag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission, PECC. Tama ba ako mga kababayan? Minsan kamali ako dyan sa na yan. Ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ang ginawa ni Marcos, yung umupo si Marcos, yan ang kauna-unahan niyang ginawa mga kababayan. Inaabulis niya yung Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni PRRD. Kaya ito ngayon nangyari, di ba? Ubos ng pira ng bayas, kananakaw. Lalong-lalo na yung si Martin Romualdez kasi wala nang hahabol sila, wala nang uusig sa kanila, wala nang maglilitis sa kanila. Kasi inaabulis na ni Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission. No? Inaabulis muna niya upang malinis ang pangungurakot ng kanyang mga galamay sa pira ng bayan. Una-una sa PDIC, ilan? 117 billion. Sa SSS, 50 or 60 billion. Sa GSIS, ganun din. Hindi milyon, billion. Sa PhilHealth, 989 billion ba yun, mga kababayan? Diba? Yung mga pira na yun ngayon ang ginagamit nila sa sa kanilang ambisyon sa kanilang political motivation, mga kaibigan. Lahat ng mga ahensya sa gobyerno, binubusog nila yung mga yung mga busbusan sa bawat ahensya. Katulad ng Kumilik. Diba? Sabi nga nila, pinupunduhan na yung mga overseas account ni George Garcia. Kaya si George Garcia, kung anong ipapagawa sa pinaka-leader ng mga sindikato, susunod siya. Isa na ring membro sa sindikato ito si George Garcia. No? Ang ating militar, ang EEP, sa itong ginagawa ng Administrasyong Marcos, hindi gumagalaw ang ating mga kasundaluhan. Hindi sila makagalaw kasi busog ang ilang general. Kawawa yung mga nasa lower mga kababayan. Mga lower ranking military men. No? Sunod-sunuran lang sila Masama man ang loob nila, wala silang magagawa. Busog ang kanilang mga pinuno. Di ba? Ang PNP. Di ba? Itong pag-kidnap kay PRRD, hindi pumapalag ang PNP. PNP pa mismo ang gumawa. Alam naman nilang unlawful order. Sumunod pa rin sila. Di ba? Kasi na sila kumbaga naging na sila sa sindikato sa Administrasyong Marcos. Sabi nga ni Senadora Amy, nagtulong-tulong ang lahat ng ahensya ng gobyerno upang mailipad si PRRD papunta doon sa dahig. Diba? Hindi na sinunod ang saligang batas sa mga sindikato sa gobyernong Marcos. Nilalabag na nila, binabalik na nila ang ating saligang batas. Doon pa lang, dapat kikilos ang EEP at saka PNP. Pag ang konstitusyon na ang nilalabag, yun naman ang ng PNP at saka EEP. Protect konstitusyon. Hindi protect to political di ba? Hindi sila nagsiservisyo dapat sa isang politiko. Protektahan lang ang konstitusyon, ang taong bayan. Pero anong ginawa? Tikom ang bibig ng mga kasi kahanay na sila sa sindikato, sa organisasyon ng mga sindikato sa Administrasyong Marcos. Ang layunin lang ng mga sindikato, i-demolish ang dalawang mag-amang Duterte.
sa Philippine politics. Napakasaklap nito. Itong ano ngayon mga kaibigan, naka dalawang score na itong ano. Kahit anong gagawin natin, kahit solid pa ang ating boto, dahil wala na manipula na eh. Hindi natin alam ngayon kung nakahanda na yung resulta sa eleksyon. Di ba unang-una sa OFW, wala nang kwenta yung mga boto ng ating OFW. Kasi pumayag sila sa ano sa online voting. Naisahan tayo sila doon. Sila sabihan na, di ba ilang vlogger na ang sumisigaw, huwag kayong pumayag sa online voting. Mag-manual kayo, mag-ano kayo. Eh hindi. Nag-online voting sila, o di ngayon, wala na. Hindi naman binago ni ano yun. George Garcia, wala na yun. Oh. Ito ngayon nangyayari sa Plaridel, Misamis Occidental. Oh. Yung advance seeding ng mga baluta na yan, hindi na yan babaguhin ni George Garcia. Hindi na yan babaguhin mga kaibigan. Ito pa pangatlo mga kaibigan. Itong siniwalat din ni Attorney Glenn Chong mga kaibigan. May ipakita rin akong sa inyong video ni Attorney Glenn Chong. 11098. Wala na pong verification ng QR code. Yan ang red flag. Yan ang palatandaan. Nagdadayain yung eleksyon natin ngayon. Effective ang naman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na ma-verify ngayon. George, anong sasabihin mo? Ano isasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo. Ilang bilyon? O hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin na panalo natin sa sistemang ito, mga kababayan. Kaya igiit natin sa COMELEC ngayon yung QR code na binayaran natin yung feature na yan, ibalik nyo, be-verify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago? It is yung may hawak. Si COMELEC. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po ninyo, hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak doon? Yung lookup table, yung reference table, si COMELEC. At si election provider. Oh. So, pag binerify mo, syempre, naka-hook up yun sa kanilang lookup table. So, ilalabas nila, makikita mo dito sa right side, kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So, pwede mong i-verify yun, di ba? Papabasa mo, kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan natin i-verify yan. So, pwede natin i-verify using the camera na nandun sa makina. So, papabasa natin, and then on the right side, lalabas yung mga pangalan. Hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So paglabas, be-verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung naka-print? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung machine. Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ng QR code? Hindi naman lang namin mabe-verify. Bakit kayo nagbayad doon sa software na merong feature na ganyan, pero hindi naman pala natin gagamit? Nagpalabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11-0. Ayan mga kaibigan, no? Ito talaga isang malawakang dayaan sa midterm election 2025. Huwag na tayong umasa ng malinis ng halalan mga kababayan. Laluluto na tayo mga kababayan. Pero ganun pa man, bubuto pa rin tayo, lalaban pa rin tayo. Kaya lang mga kababayan, dapat talaga magkaroon ito ng no, aksyon. Kasi wala na, sa ngayon pa lang mga kababayan, nagkapag-ipon na sila ng score. Boto natin, score nila. Di ba ito?
nagpalabas na naman ang kumilik ng hindi daw gagamitin ang QR code. Ito ngayong inano ni Atty. Glenn Chong. Unang-una, isiniwalat ni Atty. Harold Respicio nga pwede nga dayain itong itong ating mga counting machine sa sistema nga ng kumilik nga hindi tama. Di ba? Pinaliwanag yan ni Atty. Harold Respicio. Pero anong ginawa ni hindi patitinag si George Garcia kasi bayad siya eh. Ang ginawa niya, fake news daw si Atty. Harold Respicio. Kinasuhan pa niya, gusto pa niya ipadisbar. Di ba? Tapos itong nangyari sa online voting ng mga OFW, wala na yun, mga OFW. Kasi pumayag kayo, hindi kayo dapat pumayag. Pumayag kayo, wala na. No? Duterte 10 ang nyo, straight naman kampanya natin. Kaya lang wala na. No? Kaya yun ang sinasabi ni Marcos nga magiging 12-0 ang labanan. Paano maging 12-0? Yung mga nga nagkakalasan na. Yung alyansa niya nagkakalasan. Kasi nag-backfire yung ginawa lang kay PRRD. Nag-backfire po yun. Boom! Sa kanila tumatama yun. Diba? Nung ginawa lang kay PRRD, boom! Doon sa kanila sumabog. Kaya tagilid. Kaya ang tanging mag-asa lang talaga nila upang maipanalo ang alyansa ay ang pagkilos ng kumilik. Si George Garcia ang tanging pag-asa ng alyansa upang manalo ito sa midterm election. At pag nagawa ni George Garcia yon, success ang operasyon ng mga sindikato. Demolish ang dalawang Duterte. Yun lang naman talaga, pinaglaanan na sa bilyon-bilyong pundo ng bayan. 2 tao lang ang gusto nilang ma-demolish, ang mag-amang Duterte. Napakasaklap. Ako, binoto ko rin to si Marcos nung nakipag-away pa nga ako. Para lang kay Marcos. Kaya lang, nung nakaupo na, iba na kasi ang niya eh. Kasi nangako siya, ipagpatuloy ang war on drugs. Ako talaga, gustong-gusto ko yung war on drugs. Kasi, natahimik ang bansa. No? Nagiging tayo, safety tayo. Dahil sa war on drugs, takot ang mga, pasaway sa lipunan. No? Yung iba, pinipilit magbagong buhay. Yung iba, laylo mo na. Yung iba talaga, nga mga adik, may namatay, pero libo ang namatay. Milyon ang nakinabang ng mga adik. Yung adik na talaga, milyon ang naparehab ni Duterte at nagbagong buhay ngayon. Maganda ng buhay, nagsipagtabaan na. Pero hindi yan binabanggit ng mga yung human rights. Hindi sila nagpapasalamat kay PRRD dahil yung mga adik, mga milyon, nagpatayo pa ang gobyerno noon. Gobyernong Duterte, nagpatayo pa ng mga rehab para lang sa mga adik na yun. Ganun kamahal ni PRRD ang mga Pilipino. Pero yung pasaway talagang matigas ng laban, ayun ang namatay. Di ba? Pero ang binibilang lang ni Trillanes, ni Lima, at saka yung mga NPA, mga kababayan, yung mga konektado ng NPA nga nandito, pumasok sa gobyerno nga siya ngayong sumisira kay sila ngayon ang sumisira sa Uniteam. Success nga sila. Dahil din sa ambisyosong Martin Romualdez nga maging presidente, nagipag siya dito sa mga dilawan at saka sa mga kaliwang grupo. Sinulsulan nila si Marcos dahil si Marcos ay isang weak leader. Ayun. Hiwalay. Hiwalay ngayon ang Uniteam. Diba? Na-crack ang Uniteam, napag-separate yung mga DDS at saka yung mga loyalista. Ilamang yung DDS eh. Kaya ngayon, ang tinitira nila, hindi nyo ba nahalata? Ang tinitira nila, ang confidential fund ng Vice President na 125 million. Ang confidential fund ng Presidente nga 4 billion, hindi nila tinatanong yan. Ang ayuda fund ni Romualdez
nga 500 billion, hindi nila tinatanong yan. O, di ba? Yung pira ng PhilHealth nga 980 billion, hindi nila tinatanong yan. Hindi nila dinidiscuss yan. Ang sabi nga ng mga makakaliwang grupo, yung mga kaadim ng NPA dyan sa Kongreso, nga ano, in the name of, ano ba yun, transparency, ipaliwanag daw ng taong bayan kung paano ginastos ang pira ng bayan. Di ba katarantaduhan? Ipaliwanag daw ng sambayan ng Pilipino kung paano ginastos ang pira ng bayan. Pero ang ginastos nila, ang ayuda ni Martin Romualdez, hindi nila pinaliwanag yan. Hindi nila tinatanong yan. Ang pira ng PhilHealth, hindi nila tinatanong yan kung saan dinadala. Oh. Ang 25 tons nga ginto nga ibinibinta ng mga sindikatong Marcos, hindi nila pinaliwanag sa taong bayan kung saan napunta ang pinagbintahan noon. Ang Maharlika Pan, hindi nila pinaliwanag ng taong bayan kung ano nangyari ngayon. O, di ba? Nasaan ang transparency nga sinasabi ni Franz Castro, Raul Manuel at saka ni Arlen Rosas? Di ba? Di ba ginagago tayo? Nabubuan yata sa atin mga kababayan. Bubo ako. Maraming mga Pilipino kasama ako doon sa ganun lang kakitid ang isip namin. No? Pero naguguluhan kami sa sinasabi ng transparency. Bakit ang 125 million lang ng Vice President ang kanilang inuusig? Bakit yung billion pundo ng bayan, yung flood control project, ilang bilyon ang ginagastos ng gobyerno dyan, bakit hindi nila pinaliwanag yun? Bakit ang pinagtyagaan nila ang 125 million na confidential fund ng Vice President? Mali ba? Dito tayo mga kababayan, nagsimula na talaga, ito, pag mga kababayan, mukhang talagang kumikilos na talaga ang mga sindikato sa Administrasyong Marcos. Sindikato, hindi man mga kababayan. Sila mala sindikatong galawan ng Administrasyong Marcos itong ginagawa ngayon ng mga congressman, mga mambabatas daw. Ang ginagawa lang, nilulustay lang ang pira ng bayan. Ito pa ngayon, itong 20 pesos kilo ng bigas. 3 taon na yan. Ngayon lang ginawa. Kung kailan, ilang araw na lang ang bago mag-eleksyon, doon pa nila inaano yan. Kasi sa Central Visayas, solid DDS yun. Solid Duterte supporters yun. Si Gwen Garcia, binabas na doon. Sa lalawigan niya mismo, binabas si Gwen Garcia. O, di ba? Kaya doon lang binubuhos yung 20 pesos per kilo mabigas. Naluto pa rin tayo sa sariling mantika, mga kababayan. Magkano yung budget niyan? Ang nilalaan ng gobyerno dyan? 3.5 billion o 4.5 billion, mga kababayan. O, sa 20 pesos, kumikita pa rin sila dyan. Kumikita. Ang nilalabas nga bigas, hindi na mabibinta yon sa mga nila. Di ba? Sa mga budiga ng NFA. O kaya sa mga kumpare siguro nilang mga mga rice cartel, no? Katatago ng bigas, nabubulok na yung mga bigas. Ngayon, yung pundo nga bilyon-bilyon din para diyan, mga kababayan, kung ilang linggo ang diyan. Di ba? Sila pa rin ang kumikita diyan. Palugi ang gobyerno, mga kababayan, kasi hindi naman talaga kaya ang 25 per kilo ng bigas. Palugi ang gobyerno, kumikita, malaki ang budget, kumikita sila. Kawawa ang mga magsasaka. Gagamitin na naman nila ngayon yung issue na yan sa mga magsasaka. Kasi noong wala pa yung 25 per kilo na bigas, binabarat na ang presyo ng mga produkto ng magsasaka. Malibang ng angkat sila ng angkat galing sa Thailand at sa Vietnam, ang ating mga local product, mga kababayan, pinapatay nila. Ito ngayon, nga nagbinta sila ng 20 pesos per kilo, kawawa naman dyan ang ating mga magsasaka. Maipiktuhan dyan ang ating mga magsasaka. Magkaroon na naman ng katakot-takot ng barata ng mga agricultural product natin, mga kababayan. Gamitin nila yung issue na yan. Di ba? Dahil pa lang yan,
sa ambisyon nila talaga sa kanilang political agenda, mga kababayan. Wala. Laging tinatamaan ang mga inosenteng mga kababayan nating mga Pilipino. Tayong mahihirap ang laging naiipit. At mga kababayan, hindi ko nang masyado pahabain itong aking video at iiwanan naman ako ng aking mga viewers, no. Iilan nga lang ang viewers ko at iiwanan. Sa sunod ano na lang mga kababayan, marami pa tayong dapat pag-usapan at sa ngayon mga kababayan, hindi ko na lang masyadong pahabain. Basta ipinaabot ko lang sa inyo itong mga ginagawang advanced shading ng balota sa Plaridel, Misamis Occidental, mga kababayan. Ito'y pundo na to ng hindi na yan buburahin. Andyan na yan sa computer yung mga kasi inaayos nila ang pagka-seed. Sabi nga ng mga mga taga Plaridel, ginagamit nila ang kahirapan ng mga Pilipino. No, binabayaran lang tag 1,000, pero kung ako, sa inyo na lang yung 1,000 nyo, kahit sabihin nyo pang 5,000, sa inyo na lang yun. Diba? At maraming salamat sa inyo mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat. Biker Adventure YouTube channel at maraming salamat pati sa aking mga subscriber pala. Maraming salamat sa inyo. At saka sa mga nanonood dito sa aking munting YouTube channel, mga kaibigan, maraming salamat. Daghang salamat sa mga Bisaya nga nanonood. At saka sa ating mga kababayan dyan sa USA. Maraming salamat sa inyong lahat sa suportan nyo. At saka sa nakatanggap na ako ng dito mga kababayan. May mga mga nagbibigay din sa akin ng dollars. Kailan na ba ako? Itong huli, mayroon ako natanggap na $25 mga kababayan. Nung nauna rin, nakatanggap din ako sa piso na umabot ng 5,000. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nagsuporta dito sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka sa yung mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo at magandang gabi. At sa muli mga kababayan, kahit medyo tagilid ng ating laban dahil dito sa dayaan, no? Pa rin, magtiwala pa rin tayo sa mga kababayan. Bubuto pa rin tayo at solid tayo mga kababayan. Ang labanan natin mga kababayan, solid PDP, Team Duterte. Walang pick-upan mga kababayan. Solid tayo. At saka sa party list, mamimili na lang tayo sa kalimutan ko yung lista sa mga party list. At maraming salamat at paalam mga kaibigan.